Sinundo na ako noong tatay. Suminyas ng inom daw. Ang kaso, hindi ako nag-iinom. Tsaka ang alam ko, children's party yon. Anong gagawin ko doon? Kaya lang tumawag din si Dimple. Kapitbahay ko na 3 ang anak. Pero nasa ibang bansa ang asawa at may magandang trabaho. Ang sabi naman ni Dimple, kakain daw. At para hindi mapaya, sumama ako bukod doon kakain daw. Pero hindi pa rin ako nakaligtas. Ang hirap talagang umiwas pag babae ang nag-aalok Nilapagan ako ng sandmig sa lamesa habang kumakain. Sabi, isa lang. Yun pala, isa lang sa umpisa. Hanggang sa kaming dalawa na lang ni Dimple ang naiwan sa mesa. Wala namang pumapasok na kabulastugan sa isip ko. Kaya lang, hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Alam nyo yung twin house sa mga subdivision? May kwento ako dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Danny. 30 years old, single at tulad ng iba, not available. Simula nang ma-regular ako sa trabaho, inuna ko ang makapag-loan ng bahay at hindi motor, na tulad ng aking mga naging kabatch. At kung bakit, nag-iisang anak ako ng aking mga magulang, at lumaki akong palipat-lipat kami ng tirahan. Yun ay kahit isang construction worker ang tatay ko, at hindi naman pulis o sundalo. Napunta ako sa isang hindi naman eksklusibong subdivision. Isang bahay na aking napili upon visit. Nakatayo sa corner lot at medyo iba. Nang konti ang presyuhan kumpara sa twin house na bahay. At syempre, twin house yung kadikit ng aking bahay. At yung aking bahay hindi naman sa talagang pagawain pa rin. Pwedeng tirahan pero hindi pwedeng pagkatiwalaan. Walang bakod at wala ring grills ang bintana. At nasa labas ang pinakang kusina. At talagang halos doon naubos ang karamihan ng aking sinasahod. Na sa bawat increase sa bawat taon ay parang pinagdidibatehan pa yata sa Senado. Pabakod, paggawa ng kusina, pintura at kung ano-ano pa. Na nang matapos ay nasabi kong, eto ang bahay. Malayong malayo kumpara sa noong una kong makuha. At makalipas ang almost 15 years kong pamamalagi sa bahay na unang-una kong naging investment. Mabasa ang sapatos tuwing tag-ulan papasok ng trabaho, hindi mabilang na absent sa trabaho. Makapagdala ng jowa at makipagbardagulan kahit tanghalin tapat. At oo nga pala, dito rin sa bahay na ito una akong nakatikim ng espesyal na putahe. Yung kinilaw kung tawagin ng iba. Mawala ng kuryente dahil may sumabog na transformer. Mawala ng tubig dahil naglinis daw ng water tank ang subdivision. May stress dahil tinaguan ng umutang. At kung makailang ulit na ring nagplano na mag-asawa dahil sa udyok ng ilang kamag-anak dahil baka mapag-iwanan ako ng biyahe. At ayun na nga, sa pagdami na rin ng kapitbahay at bagong kakilala. At isa na nga doon sina Dimple. At aminado kung sa itsura niya hanggang tingin na lamang ang inyong bida. At hanggang sa pagiging kapitbahay na lamang ang meron kami. Lalo na noong makilala ko ang kanyang boyfriend. Hanggang sa maikasal sila at hindi pa ako invited. Hanggang sa pati yung nakababatang kapatid ni Dimple na itago na lang natin sa pangalang Marie ay nag-asawa na rin at matapos ang masinsinan ng kanilang pakikibaka. Nagbunga ang kanilang pinagpuyatan. Lumabas makalipas ang ilang buwan. 3 taon pa ang lumipas. Nagkaroon ng handaan kina Dimple para sa 3 taon ng kanyang pamangkin. Nasabihan naman ako pero hindi ako nagpunta dahil ang alam ko children's party iyon. Kaya lang pinuntahan ako noon tatay at suminyas ng inom daw. Hindi rin kasi ako nag-iinom. Kaya hindi ako basta-basta napunta kapag mayroong nag-aaya sa akin ng dahil sa isang okasyon. Lalo na kung alam ko na manginginom yung nag-imbita sa akin.
Bandang alas 4 ng hapon hindi ako nakatanggi nang isang babae ang mag-aya sa akin at iyon nga si Dimple. At nang panahon na ito ay 3 na ang anak niya. Pero wala sa Pinas ang mister niya. Nasa ibang bansa bilang engineer ba o architect? Hindi ko sure. Basta may tinapos yung mister niya at pag gustong umuwi ng Pinas, nakakauwi agad. Kakain ang alok sa akin ni Dimple dahil nga birthday raw ng kanyang pamangkin. Maganda si Dimple, promise, ang kinis pa. At kung kaya ko lang sabihin na, bakit ang ganda mo pa rin? Sa kabila ng may asawa at 3 anak na siya, kaso hindi eh. Dahil mas matanda siya sa akin ng 6 na taon. 36 na si Dimple, alam ko yon dahil matagal ko na siyang kilala at maraming beses ko din siyang nakakwentuhan. Dahil magkakilala nga kami at sa kanila ako nabili ng tubig at kung ano-ano pa. Dahil may konting tindahan doon ng kanyang magulang na maliban sa pag-aalaga ng apo kapag nasa trabaho si Dimple ay ginagawang libangan. Pero ang padaanan si Dimple lang kahit anong klase ng pambobola ay never ko pang ginawa. 2 magkadikit na bahay ang tinitirahan ng magkapatid na Dimple at Marie. Pero ang kanilang magulang ay nakahiwalay at nauwi lang sa hapon kapag dumating na si Dimple mula sa trabaho. Bali yung 2 bahay na iyon ay 2 ring pamilya ang nakatira. 2 pintuan para sa sarili-sarili nilang sala hanggang sa kabuuan ng bahay. Pero may malakas silang space na parang receiving area. Nandoon ang labahan, lababo at syempre isang main gate para sa 2 bahay. At ang space na iyon sakto kapag meron silang ginaganap na okasyon. At nang sumama ako kay Dimple para hindi siya mapahiya ng pang-iimbita, wala naman palang gaanong tao. Sila-sila lang din at halos kilala ko lahat. Kaya pala maliban sa mga batang kumakanta na masakit sa tenga, ay halos iisang boses lang ang madalas kong marinig na kumakanta at siya nga si Dimple. At syempre dahil si Dimple ang nag-aya sa akin at wala naman doon ang kanyang asawa sa kanya ako sumama. 4 kami sa isang lamesa. Nagiinom sila pero hindi naman hard. Sanmig lang. At habang kumakain ako at sila naman ay kumakanta habang lumalagok, inabutan ako ni Dimple ng isang bote. Kahit ang sabi ko ay hindi ako nag-iinom. Isa lang naman daw, wika ni Dimple. At habang lumalakad ang oras, ay dahan-dahang nagsisipag-alisan ang mga bisita ni Marie. At isa na doon yung 2 kasama namin ni Dimple sa lamesa. Sa pagkagat ng dilim, umuwi na rin yung magulang ni Dimple na nagpaalam pa sa akin. Wala raw kasing tao sa bahay nila. At kahit ang biyenan ni Marie nagpaalam na rin dahil nga madilim na. At matapos ang pagliligpit, nag-join sa amin ang mag-asawa ni Marie. Pero si Marie ay hindi nagtagal at nagpatulog na ng bata. Pansamantala ay naiwan kami ng mister ni Marie sa table. Nagpaalam si Dimple na maglilinig lang ng mga bata at magpapatulog at babalik raw siya. Pero bago siya umalis ay sinabi kong maya-maya ay uuwi na rin ako. Pero sinabihan ako ni Dimple na wag muna akong uuwi at magkakantahan pa kami. Sulitin daw namin ng video okay. Hanggang alas 12 lang kasi ang limit ng video okay dito sa subdivision namin. At sabi ni Dimple, ubusin daw namin yung natitirang San-Mig. Natawa na lamang yung asawa ni Marie nang sabihin kong paktay tayo dyan. Siguro wala pang 1 oras at halos hindi na rin nga kami kumakanta ng mister ni Marie. Halos nagkukwentuhan na lamang kami and FYI, iyon lang yung oras na nakausap ko ng matagal ang asawa ni Marie. Then bumaba na si Dimple. Palit na rin ang kanyang kasuotan at nakamaiksing short na labas pa ang bulsa. At bitbit ang 3 bote ng San-Mig. Nagtanong pa nga ako kung wala ba siyang pasok kinabukasan. Sagot niya sa akin, nakalibraw siya ng 2 araw kaya okay lang sa kanya magpuyat. Sa 3 bote na bitbit ni Dimple, yung mister na Marie ang unang nakaubos at hindi nagtagal, kinalabit niya ako at sinabing maiwan na raw niya kami. Pagod raw siya at inaantok na. At si Dimple na raw ang bahala sa akin. Magbuklat na lang raw ako doon pag ako ay nagutom.
Sakto, paborito ko pa naman ang lumpia at buko salad. Pamalit lasa sa pait ng sanmig at naglabas pa rin ng pulutan si Dimple at 2 bote pa ng sanmig. Medyo makulit na rin si Dimple at wala na sa tono ang bawat bigay ng boses sa nakaplay na kanta. Hanggang sa masasabi kong lasing na si Dimple. Hinihintay kong bumaba ang sinuman kay Marie at Mr. Nia. Pero mukhang nasa maganda na ang kanilang kalagayan. Marahil pagod ang mag-asawa, kaya nagsarado na din ang pintuan. Nagtry pa nga akong kumatok pero wala talaga. Sa totoo lang, ay walang kabulustugan na pumapasok sa aking kokote. Kahit medyo nakainom ako ay malinaw pa ang aking pag-iisip. Dahil hindi naman ako literal na manginginom. Kaya lang, para akong nasusunog noong alalayan ko si Dimple papasok sa sala. Iniwan ko siya doon at lumabas ako para i-off ang video okay. Inalis ko ang mga bote sa ibabaw ng lamesa pero nagulat ako nang kumapit sa akin si Dimple at nasusuka raw siya. Doon pa ako lalong nakaramdam na para bang nasa gitna ng kasikatan ng araw. Lasing eh. Kung ano-ano na ang tumatama sa akin at kung ano-ano na rin ang mga nagpapakita na hindi naman dapat. Hanggang sa ayun na nga at tuluyan ng humalo ang lumpiang Shanghai sa bibingka. At tingin ko mukhang hindi naman aabot sa ganoon kung ang isa sa amin ay hindi gusto ang naging ganap ng gabing iyon. Nasa ibang bansa ang Mr. ni Dimple. Malamang naghahanap din yun ng dilig sa gitna ng mainit na panahon. Hindi naman kami parehong manginginom. Kaya tingin ko alam din niya ang alam ko. At ang sikreto ko ay sikreto rin ni Dimple. At dahil maliwanag doon sa sala, walang ka pekas-pekas. Maganda ang pagkakamasilya, kaya maganda ang pagkakalapat ng barnish. Mabuti na lang at nakisama ang pagkakataon sa amin. At ni isa sa 3 anak ni Dimple walang bumaba para magbanyo o kaya ay maghanap kay Dimple. Medyo matagal din yun. Medyo nagamba lang ako ng konti dahil meron akong naiwan sa loob. Mabuti na lang at walang naging resulta. Wala din namang nagbago sa pakikitungo sa akin ni Dimple. Still the same. At tulad pa rin noong bago niya ako ayain para mag-video okay o kantahan. Kung minsan pala okay din yung nakikijaming sa mga manginginom. At siguro nga totoo at maganda rin yung merong konting alcohol sa katawan. Ay ewan. Diyan muna kayo. At maghahanap muna ako ng makakajaming.